after, may nakikita pa yung, naamoy kayo? Oo, meron talagang may amoy pa yun. Pero ang nagtanong naman kami tungkol doon, sabi nila yung mga bodies daw are buried na talaga sa proper area. So yung mga naano doon, siguro kung ano man yung mga natira na lang, na unrecovered. Yes, yun nga talaga ang ano, yun ang mga pangyayari doon ngayon na kaya nagkakaroon ng water surge. Yun yung pag ng tubig dahil sa lakas ng bagyo at saka nowadays dahil sa sa global warming ang supposedly na let's say ang typhoon na ganito lang kalakas halos nagiging double na ang kanyang power, kaya ang destruction is a lot stronger than usual kasi mas maraming damages na nagagawa. Kaya dahil nga sa medyo kapabayaan ng mga individual, ng mga tao, ay ganun na ang nangyayari sa ating kalikasan. Tapos, so now, talking back to Joy, kung paano yung na-experience kasi syempre from Surigao, ang ganda-ganda ng nadadaanan nila. Tapos pagdating doon sa disaster struck na area, parang ang feeling dahan-dahan na siyang bumibigat, and nandoon na yung takot kasi dahil na sa ang mga tao doon gusto man nilang tumulong. I mean, nandoon sila para tumulong. Tapos tulungan yung mga kahit paano yung nadadaanan nila at saka yung family na gusto nilang i-visit. Luckily, yung family ng husband niya doon is hindi naman talaga na affected. Hindi talaga kung hindi sila affected kasi nasa Surigao sila. Surigao na sa summer. Ngayon sa summer sila, ang lang nakita namin na affected is in Tacloban lang talaga. Tsaka yung way papunta doon sa summer. Okay. Marami kami nakikita kasi pumunta na kami ng airport. Nakita namin yung mas affected ang airport nila doon kasi talagang tanggal yung mga dingding, tapos yung pati yung semento is natibag talaga. Yes. Pero yung runway, okay naman. May isang kwento din ng isang family doon, mamaya kukwento ko rin sa inyo. Hangin natin yung kung paano yung na-experience nyo. Yung pagkain doon sa kwento ko rin yung na-experience doon. Kung anong pagkain meron kayo na nakakain doon sa restaurant, nag-iisa restaurant in the middle of the night na parang yung ang dilim-dilim na wala kayong parang sa paningin mo, yung pag may makita kang light, parang yung ano na yun, ang mata ng tao na madadaan, masagi ng light ng car, parang inisip nila, mundo na lang. But, so talk about it. And then, pagkatapos nung doon sa hinintuan namin na yung tindahan na maliit, pumunta kami doon sa isang bagong gawa lang na restaurant. Kaya nag-stay kami doon for overnight kasi wala silang hotel doon or yung na pwede kami mag-stay na family. So nag-stay lang kami doon overnight. Nag-try kami na dumiretso sa airport kasi may susundin namin yung mother-in-law at saka sister-in-law ko sa airport. Pero hindi kami nakag-go through kasi nga scary talaga dahil walang ilaw papunta sa airport. Ang nakita lang namin is yung tent ng white tent. That is what time in the evening? Anong oras yun? 9 o'clock. 9 o'clock? Yes, 9 o'clock. Tapos parang nasa kayo? Very dark na lang. Very dark siya. So, ginawa namin, bumalik na lang kami ulit doon sa restaurant na nasa center na daw yun. Open lang few days. So, after 1 month, nag-hire sila from ng workers from other places para gumawa noon. Okay. So in your case, parang it's a reminder to you na kailangan talaga, as we talk, reminder sa inyo na rin kasi personal mo talaga na experience na kailangan ingatan or kung ano man ang pwedeng gawin ng individual sa kalikasan is gagawin. Yes, yun ang dapat ang gawin. Kasi nga sa nangyayari talaga walang
naka-experience ng ganyan ever since talaga. Kaya yung sabi nga nila na nung nakausap namin doon, never daw nila lang iisip na gano'n daw kalakas talaga ang bagyo at saka nagkaroon ng ano nga, yung ano tawag doon. Yes, that is, the result as yung nababasa natin, narinig natin sa news, isa yan sa mga result ng global warming. Tapos, ang mangyayari is magiging, there will be more na mga pangyayari na ganito dahil ang global warming naman, hindi naman siya